Sa video ito, bibisitahin natin ang probinsya ng Davao Oriental. Ang probinsyang ito ay matatagpuan sa timog silangan na bahagi ng Pilipinas na may lawak na 5,600 square kilometers at may 11 bayan. Ang probinsyang ito ay sagana rin sa white sand beaches, mga kabundukan, crystal clear na mga ilog at marami pang nakakamanghang mga tanawin. Kaya, samahan nyo kami sa panibagong paglalakbay at sama-sama nating tuklasin ang mga magagandang tourist spots dito sa probinsya ng Davao Oriental. What's up sa inyo mga idol? Panibagong araw, panibagong adventure na naman. And for today's video mga idol ay maglalakbay tayo papunta ng Davao Oriental. Ngayong araw ay tutuklasin natin at pupuntahan natin yung iba't ibang mga lugar na magandang puntahan sa lugar ng Mati City mga idol. Galing dito sa Tagum City mga idol ay babiyahe tayo ng kulang-kulang mga 2 oras papunta dun sa Mati City. Siyempre, gamit pa rin namin yung minivan. Tara mga idol, biyahe tayo. Galing dito sa Tagum City, babiyahe tayo ng 100 kilometers mula dito. Kulang-kulang mga 2 oras yun mga idol. Hindi na tayo diretso dun sa sentro. Liliko na tayo dito sa kanto, papunta ng Davao Oriental. Yan, biyahe muna tayo mga idol. At pag may magandang tanawin, syempre, mag-stop over tayo mga idol. Matik yan. Okay mga idol, nasa bayan na tayo ng Mabini at medyo malapit-lapit pa lang yung biyahe namin. Yan, tuloy-tuloy lang yung biyahe natin ngayon mga idol papunta ng Mati City sa Davao Oriental. Sa bayan na tayo ng Pantukan. Ito yung huling bayan ng Davao de Oro mga idol. Ilang kilometro na lang ay tatawid na tayo ng probinsya ng Davao Oriental. So malapit-lapit na tayo mga idol. 12:27 na mga idol. Wala pa kaming tanghalian. May Jollibee na pala ang Pantukan. No? Thank you. Tara, biyahe tayo ulit mga idol. Tapos kain na lang kami habang nasa biyahe. Mamaya, madadaanan natin yung may malaking sign ng Davao Oriental. Davao Oriental na tayo mga idol. Time check, 12:43 ng tanghali. Ito yung border mga idol, papasok ng Davao Oriental. Yung Mati City, medyo maliliit pa siya, mga 62 kilometers pagaling dito. Siguro mga sa oras mahigit pa yon. Pero may mga dadaanan pa tayo along the way mga idol. Tingnan natin kung ano yung pwede mga spots na pwede nating tigilan. Grabe, ang bundok oh. Wow, ang ganda. Etong bundok na ito mga idol, tatawirin natin yan. Siguro sa unahan yung may overlooking na kita yung dagat. Siyempre, pagdating natin doon, papalipad tayo, stop over ang saglit. Ay, marami tayong makikita ang mga gandang tanawin dito sa Davao Oriental. Kung sakaling pupunta kayo ng Mati or Davao Oriental mga idol, pwede nyo ito maging guide sa mga pwede nyong mapuntahan ng mga magagandang tourist spot dito sa Davao Oriental mga idol. Yeah, let's go! Biyahe tayo ulit! Tingnan natin kung ano makikita natin doon. Kasi marami talagang magagandang tanawin dito eh.
area na to mga idol, may mga tambayan na tindahan, pwede kayo tumigil dyan, tabing dagat. Tapos ito pa, meron pang tambayan tindahan. Ganda, kasi overlooking, kita mo yung dagat dyan. Sarado yung coffee shop, pero bukas naman yung gate. Sukin na natin. Yan solid. Overlooking sa dagat mga idol. Solid yung view mga idol. Papasok pa lang tayo ng Davao Oriental mga idol ha. Ganito nakasolid ang mga view na madadaanan ninyo dito sa kalsada pa lang. Dito lang tayo mga idol. Ang kasunod na bayan ay Banay-Banay. Siguro galing dito, papunta ng Banay-Banay, mga ilang minuto na lang. Sa bayan na tayo ng Banay-Banay mga idol. At tuloy-tuloy pa rin yung biyahe mga idol. Yun, narating na rin natin ang City of Mati. Ilang kilometro na lang ay madadaanan natin yung sleeping dinosaur na view deck. So tambay muna tayo saglit doon. Time check, 2:30 na ng hapon. Grabe, napaka-solid. Tapos ito, pwede kayo pumunta dyan, pero mag-ingat lang kasi pang-pang na yan mga idol, baka mahulog kayo. At yung sinasabi kong sleeping dino, siguro napipicture out yung mga dito tayo. Yung sinasabing sleeping dinosaur mga idol, yan nakikita ninyo. Parang hugis na dinosaur na tutulog, kaya tinawag siyang sleeping dinosaur. Tapos syempre, kita nyo yung mga overlooking sa kapaligiran. Yung sa may kalayuan ay yung Puhad Island. Bukas dadaanan natin yan, papalipin na natin ang drone. Tapos yung dulo, yung bundok na yon ay part na rin ng Mati yun. Etong dagat dito mga idol ay tinatawag na Puhada Bay. Yan, yung kabuuan na yan. Yan ay tinatawag na Puhada Bay. At yan ay tinaguriang one of the best bay sa buong mundo mga idol. Napaka-solid, napakaganda, napakalinis, well-maintained. Kasi yung area na yan, karamihan dyan mga idol ay protected area. Malinis ang kapaligiran dyan. Sa dagat na yan, sa mga bundok, sa mga dalampasigan. Protected area kasi mga idol. Napaka-solid yung view dito mga idol. Tapos, dito sa baba, may nakita akong resort. Hindi ko alam kung makita nyo pero may pool dun Tapos may nakita akong kalsada, dyan lang sa may unahan. Parang papasok ata dyan sa resort. Bukan natin puntahan yan, tapos tanong natin kung magkano yung entrance fee. Ito yung kalsada na nakita ko sa road shot. Kasi, andun na sa taas mga idolo yung view deck. Medyo rough road lang talaga. Pasok dito. So, ito pala yung resort mga idol. So, nakapasok na tayo mga idol. 50 pesos lang per person sa mga day tour. Bago pa pala ito mga idol, September pa sila nag-open. Tingnan natin kung anong meron sa loob. Solid, bagong-bago. Ito, function hall to May mga accommodation din sila mga idol. Ayan, may mga playground, malaking chess. Tapos yung pool. Ayun yung pool. May mga ginagawa pa din sa resort. Pero sabi ni Sir doon sa reception kanina, ang grand opening nila sa December pa. So malamang may mga ayusin pa dito sa resort. Ayan may mga ginagawa pa.
So, ito yung sinasabi kong sleeping dino. Yan, nasa harap natin, sobrang lapit. Sobrang mura ng entrance fee, 50 pesos. Ito na pala yung mismong Puhada Bay, mga idol. Itong dagat na to, itong nasa likod ko. World's Best Bay ng 2020, no? Yun, nakalabas na tayo, mga idol. Napaka-solid ng resort na yun. Puhada Bay Beach Resort. Napakaganda, mga idol. Sobrang mura, 50 pesos lang day tour. Puntahan nyo. So, ayan, mga idol. On the way na tayo doon sa campsite. Doon tayo magka-camp ngayong gabi. Ilog yun, mga idol, na sobrang linaw. So, ayan, biyahe muna tayo. Let's go! Dito na tayo sa campsite, mga idol. Hindi kami natuloy doon sa Darport campsite. Sarado siya ngayon. Walang tao doon. So, andito kami sa Amazing Katmonan campsite. So, eto siya, mga idol. Ito yung ilog na sabi. Actually, same ilog lang naman siya, mga idol, kasi magkatabi lang naman yung Darport, andun lang sa baba. Etong pinagstayhan namin ngayon ay nasa ibabaw ng Darport. Mas maganda nga swimming area dito kasi malapad Malapad, pero hindi siya malalim, mga idol. Hanggang bewang lang daw, sabi ni ate, yung may-ari talaga dito, nakausap namin. Tsaka, itong area na to, mga idol, ito yung buong campsite, tsaka resort. Ayan, kita nyo. Medyo madilim lang, mga idol. Pero bukas, syempre, makikita nyo pag umaga. Solo namin yung lugar ngayon. Tsaka, piso wifi, meron, asan na yun? May piso wifi doon, may nakita ako. Tapos, meron din doon, piso wifi. Pwede kayo makapag-online gamit ang piso wifi nila. Good morning, mga idol. Ayan o, grabe. Sobrang linaw. Kita-kita na kayo, mga idol, kasi umaga na. Breakfast muna tayo. Kain muna. Tapos ligo tayo dyan sa ilog bago umalis dito sa Amazing Katmonan. Let's go! Ligo time! Hanap tayo ng magandang spot para maligo. Ay! Para mas okay dito ah. Woo! Lamig! Galid! Dulas! Medyo mababaw yung pesos sa... Tapos na kami maligo, mga idol, nakabihis na. Bayad lang ako dito sa kailangan natin bayaran. Sa mga gustong pumunta dito, ito yung pangalan. Welcome to Amazing Katmonan. Kung day tour kayo, 50 pesos lang. Tapos yung tables and chairs, 150. Kahit overnight, 150 pa rin siya. Ang babayaran namin dito is 350 lang lahat. Okay, paalis na tayo dito, mga idol. Punta na tayo dun sa next destination natin. Ang tawag naman sa pupuntahan natin ngayon, mga idol, ay Sakura Beach. Mga ilang kilometers lang galing dito. Tapos, tingnan natin yung Puhada Island. Yun naman yung isla na nasa tapat ng Sakura Beach. ₱50 lang yung entrance fee, mga idol. Ito, accommodation nila.
2,000 lang. Tapos sobrang up to 25 packs daw. Kasya dyan. Tapos yung 50 pesos na entrance fee na binayaran natin, kasama na rin yung pool. Kung gusto niyo maligo ng pool, wala nang additional. Tapos ito yung tawiran papunta ng Puhada Island. Gusto nyo tumawid ng Puhada Island, kung Puhada Island lang, 2.5 up to 10 packs na. So kung mag-hati-hati kayo, nasa 250 per head lang, no? Mura na yun kung marami kayo. May Vanishing Island din daw dun sa may unahan. 4.5. Kasama na yung Puhada Island tsaka Vanishing Island. So nasa 450 per head lang. Hanggang hapon na yun mga idol. Kung maaga kayo pumunta dito, kahit hanggang alas 4 kayo dun, pwede. 15 minutes lang yung layo galing dito, patawid. Andyan lang naman sa tapat Ito lang, andyan lang sa tapat. Yan, yung isla na yung nakikita nyo sa likod ko. Okay mga idol, nandito na tayo ulit sa main road at on the way na tayo dun sa next destination natin ngayong araw. Papunta naman tayo sa Dahican, yung pinakasikat na pinupuntahan dito sa lugar na to mga idol. Time check, 11:03 na. Siguro makakarating tayo dun sa Dahican mga alas 12. Alright, nandito na tayo sa city proper ng Mati. Ito yung public terminal nila sa mga bus. Basta may terminal, sigurado yan may malapit na palengke. Mag-ikot-ikotan tayo dito saglit mga idol. May dadaanan tayong pinupuntahan din dito sa city proper. Yun ay tinatawag na Baywalk. Tingnan natin kung anong meron dun. Baywalk Park and Playground. Yun. Ayos din. Ganda ng view. So, on the way na tayo sa Dahican mga idol. At siguro mga 15 to 20 minutes, mga 10 kilometers galing dito sa city proper ng Mati, ay mararating na natin yung Dahican Beach. Pasok na tayo ng Dahican mga idol. Yung arko na yun, yun yung sign na medyo malapit na kayo sa Dahican. Kayo na bahalang mamili kung saan kayo pupunta na resort. Maraming pagpipilian Check tayo mga idol. Tingnan powder Yan basa pa yan Ito. Tuyo. Yan Sobrang haba nito mga idol hanggang doon sa dulo. Kita niyo naman sa drone Right, lakad-lakad tayo. Si Madam andun lang sa lilim. Ayaw magpa-araw Yan Etong area na to sa binabaan namin. Medyo mabato. Pero kung doon kayo sa dulo, doon banda, white sand lahat yun mga idol. Kaso, malapit sa airport yun. Kaya di pwede magpalipad ng drone doon banda. Solid. Dahican Beach mga idol. Madayaw na pag-abot, Tarragona. Nasa Tarragona na tayo mga idol. Yan, tuloy-tuloy pa rin yung biyahe. Medyo maliliit pa tayo mga idol, no? Time check, 1:23. Yan, dagat na mga idol! Woo! Grabe, solid! No? So, ayon kay Madam,
ay mga 40 kilometers na lang galing dito ay marating na natin yung Pusan Point. Time check, 1:48 ng hapon. Siguro more or less. Pagpalagay na natin mga alas 3 ng hapon, nasa Pusan Point na tayo mga idol. Diyan malapit-lapit na lang. Isang oras. Padayaw na pagdating, Banwa ng Caraga. Nasa Caraga na tayo mga idol. 10 kilometers na lang, mararating na natin yung Pusan Point mga idol. Time check, 2:31 ng hapon. Sana wag tayo abutan ng ulan kasi, makulimlim sa labas. Sana makapagpalipad tayo ng drone. Medyo okay naman siguro kasi hindi masyadong mahangin. So, makakalipad yung drone. Dito na tayo sa Pusan Point mga idol. Register lang tayo. Ngayong hapon. Tepi lang, entrance. Bale, 50 pesos yung entrance fee dito mga idol. Ito, Pusan Point. Ayan, maambon na mga idol. Ito yung mga pwede yung puntahan dito sa Caraga. Hello. Explore tayo mga idol. Lakad-lakad kami. Ayan First time ni Madam dito Nakapunta na ako dito mga idol. 2019 ata yun. Dito tayo daan. Ayun kita nyo yung lighthouse. Tapos eto, sa likod ko. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Tapos eto. Ayan sobrang ganda dito mga idol. Tapos lakad tayo dun sa may dulo. May grotto dun. Solid! Ganda dito. Yung mga bato. Corals yan. Dito. Tapos dito sa dulo, may cross. Solid. Hanggang dito. Ayan. Wala na. Nakakatakot to dyan. Ayan Pusan Point. Dito sa Pusan Point, dito ang kauna-unahang sunrise sa buong Pilipinas.